Napanood ko yung interview kay General Nicolas Torre sa DZMM, mga kabunyog, mga kababayan. Dinideny niya, hindi naman daw siya nag-file ng optional retirement. Wala pa daw siyang pinipirmahan na optional retirement, mga kabunyog, mga kababayan. Nagtataka nga daw siya bakit napabalita yan. Ayan, DZMM. Napanood ko yan. Flash report. Torre, itinangging may pinirmahang optional retirement. Ay, sabi ko, ano bang nangyayari sa bansa natin? Ano ba? Ano ba talaga? Ang gulo-gulo. Mga kabunyog, mga kababayan. Ang nag-anunsyo naman talaga kasi yung NAPOLCOM, National Police Commission. Ang commissioner niyan, si Commissioner Kalinisan. Nakapost pa nga sa social media yung yung optional retirement. Sa bagay, yung pinakita talaga sa social media na optional retirement, wala namang perma si General Nicolas Torre. Wala namang perma. Pero, inanunsyo lang ng NAPOLCOM na may optional retirement na si General Nicolas Torre. Kaya lang yung pala, hindi naman. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang masaklap dito, ang gulo-gulo. Kaya, ano na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa totoo lang kung napanood niyo yung vlog ko kahapon, sabi ko, okay na rin naman yan. Okay na rin yan para makamubuo na si General Torre. Anyway, MMDA General Manager na siya. Maganda rin yan sa kanya. Unang-una, maging four-star general na rin si General Nartatis. Pangalawa, maging full-fledged na rin na PNP chief si Jose Melencio Nartatis. Kasi hanggat nandyan si General Torre, hindi siya nagre-retire. Hanggat hindi siya nagre-retire, siya yung 4-star general. Kahit hindi na siya ang PNP chief, yung 4-star general na rank, hindi sa kanya pwedeng alisin. Kaya lang, kawawa naman si General Nartatis. Lang lagi. Kasi hindi naman siya pwedeng ma-appoint na full-fledged PNP chief kung hindi 4-star rank. Kumbaga, PNP chief ka, full-fledged, tapos mayroong mas higher sa yung rank na nandyan pa rin, active pa rin. Bagamat naka-floating yan, nasa active service pa rin yan. Yan yung status ni General Torre. Floating, wala na siyang position sa PNP, floating siya, pero yung rank na PNP, yung 4-star general na rank, hindi pwedeng alisin sa kanya yan. Maliban na lang kung mag-retire na siya. Ngayon, ibinalita ng NAPOLCOM, nag-file na daw ng optional retirement si General Torre. Bakit optional? Kasi hindi pa naman talaga siya magre-retire. Hindi pa mandatory yung retirement niya. Pero pwede na siya mag-optional. Ngayon, may lumabas sa social media, isang forma na optional retirement ni Torre. Inanunsyo yun ng NAPOLCOM. Kaya ang mga balita nga kahapon, ayan, salamat naman pala. At mapupromote na sa 4-star rank si PNP Chief Nartatis. At magiging na rin siyang full-fledged PNP Chief. Hindi lang acting. Ang sabi ko niyan, kung akong tatanungin nyo kahapon, ang reaksyon ko, sabi ko, tama na rin yan kay General Torre. Bagamat masama yung ginawa sa kanya na tinanggal siya na unceremoniously. Pero okay na rin yan para makamove on na rin siya. Pangalawa, para makuha niya rin yung respeto ng PNP. Tatakbo siya sa 2028 kung anong posisyon man, senador. Mabuti na yan na sasaluduhan siya ng PNP na hindi niya na pinahirapan ang PNP organization. Kumbaga si General Nartatis din, pwede rin siyang suportahan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ang problema dito, nag-anunsyo si General Torre ngayong araw lang sa interview sa DZMM, itinanggi niya na nag-file siya ng optional retirement. Ito pa yung balita, ABS-CBN News. Ex-PNP Chief and MMDA General Manager Nicolas Torre III said he did not file or sign an optional retirement from the PNP. He added that he will discuss the matter with NAPOLCOM and President Ferdinand Marcos Jr. Yan. Mga kabunyog
major news outlet ang nagbalita niya. Sabi ni General Torre, hindi naman daw siya nag-file ng optional retirement. Hindi siya nag-file, hindi siya nagpirma. Wala daw siyang pinirmahang optional retirement. Pala yung binalita ng Napolcom. Ano pala yung binalita ng Napolcom? Anyway, ano man ang dyan, maging official na yan, ayusin na lang nila. Ano ba? Ito naman kasing Napolcom eh. Sa isang banda rin, ang Napolcom, wag na rin nilang dagdagan yung pagbastos kay General Torre. Tinanggal na nila noon si General Torre nang wala man lang paabiso. Unceremoniously, ha? Unceremoniously kick out. Sinibak. Ngayon na naman, sasabihin na naman ng Napolcom na nag-file ng optional retirement, hindi naman pala. Ay, masama naman talaga na yan kay General Nicolas Torre. Dapat kinausap naman si General Torre muna. Kaya lang, sa part naman kasi ng Napolcom, napanood ko na yung paliwanag ni Commissioner Calinisan. Ang sinasabi ni Calinisan, kapag yung pagtanggap niya ng posisyon na General Manager ng MMDA, ipso facto, resigned na rin siya sa PNP. Yan yung sinasabi ni Napolcom Commissioner Calinisan. Yung problema dito kay Calinisan, dati na itong mainit ang dugo ni Torre dyan. Yan yung maraming issue kay Torre noon eh. Si Calinisan. Tapos naulit na naman ngayon. Kaya siguro napipikon si General Torre kasi hindi naman lang siya kinausap. Sa tingin ko naman, pag nagkausap-usap na yan, ang Napolcom sa kasi PBBM, susunod na yan si Torre. Nababastusan lang siguro si Torre dyan. Nababastusan lang si Torre na bakit naman inaanunsyo na nag-file na siya ng optional retirement. Hindi pa naman siya nagpa-file at lalong wala siyang pinirmahan. Pero sa tingin ko naman, hindi na yan makikipagmatigasan si Torre. Ang gusto niya lang dyan, respeto. Sa tingin ko naman, pag kinausap yan ni PBBM at saka pag nandun yung Napolcom, nandun si PBBM at si John Vic Rimulya. Kasi under ni John Vic Rimulya ang PNP eh. Anyway, ano lang yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin ko, hindi naman makikipagmatigasan na yan si General Torre. Respeto lang ang hinihingi niya. Naiinsulto na lang siguro yan masyado. Kasi nung una, sinibak na siya. Hindi man lang siya kinausap, pinaalam. Pinaalam sa kanya, sibak na siya. Kung may kagagawan din nun, Napolcom din. Yan din si Calinisan. Si Calinisan din. Ang problema, inulit na naman ngayon. Inanunsyo na naman ng Napolcom na nag-file na siya ng optional retirement na hindi pa naman. Kung naintindihan ko yung naiinsulto si General Torre dyan. Pero wag na siyang dyan. Pero tama rin yun na binusis niya yung kanyang nararamdaman. Tama rin yun. Kasi pangalawang insulto na ito sa kanya eh. Pero kung may plano siya sa politika sa 2028, wag na siyang makipagmatikasan dyan. Kung akong tatanungin nyo, bakit nangyayari ang lahat ng ito kay Torre? Sige nga, pati yung pagsibak sa kanya sa PNP chief, ngayon malinaw na sa akin yan. Sa akin lang, opinion ko. Ewan ko sa inyo. Pero kayo, anong tingin nyo? Sige nga, paano nga? Ay, di ba, inanunsyo ni, nung tinanong si John Vic Rimulya, ang tanong kay John Vic Rimulya, may plano po ba kayong tumakbong presidente sa 2028? Ang sabi ni John Vic Rimulya, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Lahat naman may plano niyan. Lahat naman ng mga politiko may plano niyan. Sabi nga niya, si PBBM nga nung governor pa, tinanong siya, may plano po ba kayong magpresidente? Ang sagot ni PBBM, sabi niya, sino bang governor ang wala man lang iniisip na magpresidente ng Pilipinas? Yun. So, kung naging doon, posibleng tumakbo si John Vic Rimulya na president sa 2028, pambato ng administrasyon. Sino ang posibleng makalaban niya? Kumbaga, sino sa mga nasa administrasyon noon ang matunog sa tao? Ay, di ba si Torre?
Ay siya ang PNP chief, si Torre yung ano, ay ang PNP chief si Torre, tapos siya SILG, pero mas sikat si Torre. Naaagawan siya sa limelight. Oh, 'di ba? Oh, kailangan talagang alisin si Torre sa PNP. Ha? Oh, yan yung ano, yan yung ano diyan mga kabunyog mga kababayan. Ako yan yung nakikita ko. Mas tumibay ngayon yan sa akin eh. Ang maglalaban sa parte ng administrasyon kung sino ang posibleng pangbato nila, pwedeng si Torre o si Junvic or si Vince Dizon or si Gibo. Para ma-eliminate si Torre, ayun, alisin na siya sa pagka-PNP chief para hindi na masyadong napag-usapan. Kung i-appoint man siya, yon MMDA General Manager. Kasi kung senador lang si Torre, walang problema yan. Ang problema, yung mga nag-aambisyon sa administrasyon na tatakbong presidente. Sino ba yon? Hindi siyempre Rimulya. Rimulya. Parang ngayon nagiging malinaw na sa akin yan. Sa akin lang yun ha. Siyempre, hindi naman i-confirm yan ni Junvic Rimulya. Ha? Ano kasi, si Torre kasi napamahal sa tao eh. Oh, napamahal sa tao. Ngayon, kung tatakbo si Junvic na presidente, pambato ng administrasyon, dapat walang kaagaw. Saka siya dapat yung mas pinag-uusapan at sikat. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Ako lang ewan ko kung sang-ayon kayo diyan sa naobserbahan ko. Parang sa akin mas lumilinaw Mas lumilinaw. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.